Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga good morning sa inyong katanan. Welcome mga biyan sa isa naman kedisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw na kita karon sang Martes, Hulyo 21, 2026. Hindi na mga biyan ang ika-3 sa apatanan ka Martes karuga bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa kinahanglan mga ingkopod ninyo, tugtog alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alaga JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga kauturan naton sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, subong man sa aton nga mga abyan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw man naton sa isa ka bayrayan nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa inyo mabatyan live sa 585 kHz sa linyusuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mabatian sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagpakalagad subong iya nga aga, makaupod naton sige lamang madugay ang pinuno sang National Commission of Senior Citizens Western Visayas in the person of Regional Director Rara Ganzon. Ibalo naton mga biyan ang mga pagtingwa sa ila sining opisina para nga mahatag ang nagaigo nga serbisyo publiko sa aton nga mga lolo kag lola, particularly sa mga senior citizens who are qualified na magbaton siyang nanoy tuhay nga mga benepisyo tanyag sang aton gobyerno. Pasiplatan man naton mga biyan ang pila sa mga accomplishment ug mga nalabot sa NCSC sa una nga 6 ka bulan sang tuig 2026. Kag sa mga hindi pa familiar sa functions sa National Commission of Senior Citizens, pamangkuton naton liwat si Director Rara Ganzon kung ano bala ang mga katuyuan o sang ila sining nga mga komisyon, ano ang mga papel nga ila sining nga uyatan para nga mabuligan ang tanan nga mga senior citizens sa aton sining nga pungsod.
Alas 9:14 na sa aga. Kaupo na naton via Zoom ang direktor sa NCSC Western Visayas. Kinakalipay ginaton nga makaupod sa aton nga panatuntunan sa mga aga si Regional Director Rara Ganzon. Mama Rara, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Hi, Sir JP. Good morning, Gid. Kag sa tanan nga tagpalamati sang Radio Pilipinas, Western Visayas. Mayad nga aga, Gid, sa tanan. I hope I'm audible. I don't have my mic, Sir JP. I'm sorry. Yes, Director, loud and clear kagid subong sa aton sini nga pagpalagad. Thank you, Gid, that despite your busy schedule dira sa Metro Manila, sa gihapon hatagan mo kami isang oras nga makaupod ikaw subong nga aga. Director, sa mga first time mabatian ang inyo sini nga komisyon, ang National Commission of Senior Citizens diri sa Western Visayas. Ano bala ang NCSC kag ano ang katuyuan sini? Yes, Sir JP, no? So, mayo gid gani kay nali may mga senior citizens kita nga subong pa lang nakabati sa ginatawag na National Commission of Senior Citizens. Isa ini ka government, Philippine government agency no nga ang mandated nga maga-focus para sa welfare kag sa rights kag mga privileges sa atong nga mga pinalangga nga senior citizens, no. This was established via Republic Act 11350 kag ini gindihon para matutukan gid ang tanan nga kinahanglan sa aton mga pinalangga nga seniors, no. So subong mayahan siya na nga nakatutok lang gid sa uli sa tanan nga programa kag services para sa aton seniors. Iningahan siya mayara no 4 ka banner programs. Ang una diri siguro ang iban nakabati na gid kaya mo ni pinaka-active naton ang ginatawag na Expanded Centenarians Act o kung ang paghatag sa cash gift sa mga katigulangan ages 80, 85, 90, 95. Amo na ang aton nga gina-consider nga milestone ages. Kag nakalakip na dira ang 100 years old para sa centenarians naman naton. So, isa na ka-programa ni NCSC. Ang ikaduha, ang i-make sure no, nga tanan naton ng mga local government units may naragid sa ginatawag na senior citizen centers. No? This is of course backed up no, by the law. Republic Act 7876 yung nagahambal nga kinahanglan tanan ni LGUs naton mayara gid sa senior citizen center. Kung sa diin no dira sila tanan makakadto ang atong mga seniors sa tagsa-tagsa ka LGU, dira naton butang tanan ng mga programa, papalapit naton sa ila instead the other way around. Kung nakaangdan sa una nga ang mga seniors amo ang nagakadto sa tagsa-tagsa nga mga ahensya no subong lainon naton. Aside from having that center, kitaya mga national agencies, mga even the private sectors, no? Kitaya mapapalapit sa ila. That's how it should be. Knowing and believing ang aton mga seniors, sila ang pillars ang aton nga komunidad kag sosyedad, no? Kag sa kadamo-damo na sa ila nga gin sakripisyo para sa aton, kita naman napalapit sa ila, balik tani sa ila. So bringing it closer to them, no? Niyara kita sa to, niyatawaga Senior Citizen Community Care Center. And that was the brainchild of the former chair, Dr. Mary Jean Loreche, pero sa subong, ang nagalid, no, sa aton nga NCSC, sa aton central office, amo si Attorney Merceditas Gutierrez, who is our chairperson, no? So, subong balik niya sa Senior Citizen Center. Amo nga naghihapon. Pinakatahong dira nga twist is ginpabakod naton kag ginpapalapit na ginanta nga programa sa seniors. The other one is the provision of livelihood programs for our seniors. This is in partnership with TESDA and DOT, no?
So, gina-train, no, for those seniors who are very much willing to undergo trainings for livelihood, syempre sila man ang ma-identify kung ano bala, may needs assessment, ano balang kaya lang nila kubrahon, anong hilig nila himuon, no? An example is that of Cabatuan, na mga seniors dito, they want to go into sewing. Gabaligya sila mga tina, punda, habol, no? So, amo na ila livelihood. So, ginasupport mo na siya sa nagkalayan nga. Ayun siya. Harang aton nga duty, harang aton dole, na hatago kung DSWD maka-provide sa financial assistance sa ilang startup capital, sa ilang livelihood. Ang isa, the fourth, is the digital ID for the seniors para easier access sa mga benefits. Sir JP. Ayun. So sa kadamo gid sa mga serbisyo nga ginapatuman ang opisina ni Director Rara Ganzon, no. Director, as we speak, ang Bacolod and Negros Occidental covered pa sa imo sining jurisdiction bilang Regional Director RD, or may lain sila iyang opisina na? Since we came up with the regional office na, ang aton Negros Occidental and Bacolod City is still under Region 6. Nga wala pa sila na ang opisina, ang ilang Negros Oriental is under Region 7. So hopefully, they will also have their own regional office. Susubong may kita gin-provide ni Gov Lacson, may opisina dito ang mga senior citizen nga gin-provide pagid sa province. May staff kita from Region 6 nga digto twice a week, or kung kailangan gid twice a week nga nag-opisina para nga maka-augment kag para nga satellite office siya, Sir JP, para easier access for those from Negros and Bacolod. In fact, pwede ito ni mabalikan karon, pero may ongoing CGD kami dito on cash gift distribution for our expanded centenarian act today, since yesterday, up to Friday sila dito. I see. I asked you this, Katia, recently, kung hindi ko magsala, kung sa bulan sang Hunyo, ang Bacolod City, nagbukas iya sang ila sining senior citizen building nga nagatanyag sa nanoituhan nga serbisyo sa mga senior citizen, sa mga lolo kag lola dito sa Bacolod City. So, under pagali sa imo sining jurisdiction right now, Director Rara Ganzon, ang Negros Occidental and Bacolod City. Yes, I was actually invited by Mayor Gasataya. However, I just had to send somebody kay do we had bala a very important na needed gid. Okay, I had a meeting, a very important one, also equally important man na nakakomit ako kay RD Harold of the Commission on Population. We had a very dito nag-collab, we were preparing for the MOA, kay MOA signing kita, and so it was scheduled way ahead before I received the invite of Bacolod. Nevertheless, I sent somebody, and katahom, no, very ideal. Alam mo na ginahambal ko kagina na you can actually go, may guidelines, wala pang specific guidelines, but may hara gidman nga do, kung pwede, amuni, no? Kung pwede tani, may amusini. Pero if you can go beyond that and do even better, why not? Kung kasarang gid yung LGU, no? Wala man siya limits. Kahit all for the love of our seniors, no? So dito, if I may share, they have doctors holding their duties there inside that center. May certain days na I think, and when they come up with the reseta of the medicines for the seniors, they can claim it dito mismo, kay may butika mismo sa sulod sa Senior Citizen Center. So how beautiful is that? And I think
ang ilang AIX from DSW, from their social welfare city, no, social welfare, they separated that of the seniors, that for the seniors, dito man yung naging butang sa center, para nga hindi na ito magpila, upod sa mga regular nga mga clients man, no? Kahit syempre, para dito, gito nga senior lane, gito nga matutupod, kay sila lang gito yung matutukan. Beautiful, no? So, we're talking about this, kaya we want this to be replicated. You know, when we have good and best practices, it is meant, they are all meant to be shared. Sir JB, going back to Cabatuan, Cabatuan was the first Senior Citizen Community Care Center. It was called then SC3C in the whole of the Western Visayas. And it was the second in the entire country. No? Okay, para hindi ka mo ma-confuse. May mga banwa na yan nga nag-exist na ang ilang senior citizen centers. Ang Senior Citizen Community Care Center, kami na siyang pinakauna sa Western Visayas nga ginbaliskad, ginlainaton nga tanan dito ipapalapit sa seniors, ibuhos dito tanan. Kay kadamo kita mga seniors nga nagakadisgrasya sa dalanon, kay most of them commute from one agency or even the hospital, one place to the other, di ba la? Which is a no-no na gidya. And upon saying this, I was able to ride with RD. We had the same flight. RD Haduspan and RD Drakunlu. And this is the second time we rode the plane together. The first time we rode together, I said, why don't we sit down and partner nga address tani amuni nga concern sa seniors. Tapos you know, we were just saying, sige. So it never really happened yet. But kagina, si RD Haduspan agad, we have to sit down again. So I'm so excited, looking forward. When we get back to Iloilo, pungkuan agad na namon. Kay, kasad, no? When we hear sa news, bala nga may mga katigulangan or victims of vehicular accidents, no? Sama na. Sir JP, I'm sorry. Going back to Cabatuan, they have a rehab inside. They have an area where they can exercise. They go dancing. They have the greenhouse. Ginto pa designan ko na nga do may greenhouse. So there's an area full of plants within. Then, kasi this happened when I was the focal person of the province. Hindi pa ko RD. When I learned about SC3C, I was the focal for seniors ang under Gov Toto sa PSWD. Ginput up ko na. Ginpa-improvise na mo ni Doc Boboy Pueyo ang iyang existing Senior Citizen Center. Ginpalapad, ginpa-damo pagiyad sa sulod. Digto ang mga nagpanahi ng mga katigulangan. There's a conference room, but ma-turn into a ballroom dancing area or Zumba. So may areas nga puno plants, mga do greenhouse effect, na dila nga do katangom sa ambience. May mga areas nga, may mga board games sa mga katigulangan. So may mga areas nga makatanong sila. So things like that. May mga adlaw nga nagka-duty yung mga doktor. Kaya ang namin ito sa iya, galusot lang sa RHU. Diyan ang lusot yung piyak, ang MSWD nila. So very beautiful. Na dasig lang bala do one-stop shop siya or one-stop hub for the seniors. And so si Doc Buboy was able to hire an ophthalmologist solely to address the needs no, sa mata, visual needs of the seniors there in Cabatuan. Kag soon he will be getting a psychiatrist, psychologist to address the mental health needs of the seniors. So that's another na nakakadamo nag-benchmark sila. I bet na mo na ma-benchmark sa Bacolod City. Pavia is on its it's ongoing already nila nga pagpatindog do 40M ang budget ni Mary Luigi sa ilang Senior Citizen Center lapad-lapad gid. So doon natapos na ang flooring kay doon nag-groundbreaking last time. And so butang niya man dito tanan nga kilanan nga dito nga hindi na magwa ang seniors, hindi na magliho-liho dito na lang mapalapit sa na lang one-stop
hub. So, and so many other banwas, Pototan, Tahong Tungila, bago man na inaugurate. So, nagasunod-sunod na lang, di ba mas nami. Pero so far, I'm handling 133 LGUs, including Bacolod and Negros, and the whole of Panay. And so far, may mga a little over 50 pa na wala pa sa Senior Citizen Center. Ayun. And so, it's really a mandate to have one. And if our local chief executives are listening right now, I'd like to grab this opportunity. Hindi ka man pababayan natin seniors, gaan ka man sila priority. You know, knowing, I'm not here really to say this, no, but given na pila naman na naka-years, they have. So let's make it a happy remaining years for our seniors perhaps. So, tagtantanan, ibusta, para nga kung kita naman mangin seniors or JP, halagaan man kita sa dason ng mga henerasyon, di ba la? Yes, RD. Kanami pamatian nga sa subong pala makita na naton ang positive impact sang sining maging tukod naton nga mga senior citizen center, and we look forward sa nasaling mo na kay ina RD nga ini nga mga pagtinguha ma-replicate man sa halos tanan nga LGUs as soon as possible, because naintindihan nato no, limitado naman lang ang mga tion nga makaupod nato ng mga senior citizens, and I guess sooner the better nga mapa-feel naton kung ano naton sila kapalangga kag kung gaano naton gina-value ang ila sining nga mga sakripisyo. RD, you mentioned one of the services nga ginatanyag sa inyo sining nga programa o kung gina-focusan sa inyo nga programa ang pagparagtag sa mga benepisyo under the expanded centenarian program. Maybe know RD ang detalye sini, kamusta so far ang pagparagtag? You've mentioned nga may ongoing payout, pila ang target naton nga mahatagan sa bugos nga Western Visayas including Negros Occidental, RD. Yes. During the first quarter, we had it last March up to April, naghatag kita sa almost 5,000 grantees all over, including Negros, all over Panay. This para ni sa mga seniors ang 2024 kag sang 2025 na naglabot sa milestone age na 80, 85, 90, 95, kag dala naman ang centenarian na 100 years old, no? So, a little over, almost 5,000 siya. Tapos, subong naman ng second quarter, harap sa 10,600. No? Kag, you know what, Sir JP? Sa gihapon, 2024 kag 2025, grantees sa gihapon ang ginatagaan naton. Hindi maubos-ubos, no? Kay we do not want to proceed naman to 2026, not unless we finish ang 2025. Kag pila ka na hot for 2024. Why? Kay ang implementation sa sining cash gift was March 17, 2024. However, ang pagpanawag sa budget gikan sa DBM, kag hindi lang ni para sa Region 6, kundi sa bugos ng Pilipinas, natabo sang Marso na sang 2025. That's why we had to retroact, lagso naton to, balikaan naton ang mga 2024 na wala pa nakabaton. So that's why ang 2025 sa gihapon nagahatag kita. After sining nga payout naton, by the way, ang tanan naton nga 80, 85, 90, 95, they received 10,000 pesos, and that's a cash gift. Meaning it's not ayuda, it's not ayuda, it's a gift. So it's for everyone. It's not just for the indigent. It's for rich and poor, indigenous peoples, including the OFWs. They will receive that. Basta Pinoy ka lang, na nakalabot ka, 80, 85, 1995. Amo man ang 100 years old. Ang 100 years old naman, 100,000 ang ginabaton. Para maklaro lang, kung ang inyong tagsa-tagsa, kabanwa, syudad, o kung LGU, nagahatag man sa ilang augmentation or ilang man nga cash gift para sa katigulangan, hindi na yabot silingon na hindi ka nakabaton sa NCSC. Sa gihapon, miskin
makabaton ka pa sa iban nga sa inyo man niya LGU o kung sa probinsya man, lain man yang sa national, malabot ginaya sa inyo, ihatag ginaya gihapon. Wala na yan, hindi na yan matuod nga kung nakabaton ka na sa lokal, hindi ka na, kag sa provincial, hindi ka nakabaton sa national, ihatag ginaya namon, kay regalo gini ni. So, apisar late na, ihatag gid, no? Pero, para naman sa mga nagtaliwan na, basta naka-process, kag naka-birthday siya, antes siya nagtaliwan, ihatag namon sa gihapon ang iya nga cash gift. Sa iya naman nga, mga nabilin nga pamilya. I see. Kung 100 years old ka man, i-process lang, ihatag man sa gihapon, no? So, hindi ka mo ma-confuse na, for instance, Iloilo City gives 10,000 to 80 years old. Still, si 80 years old, makabaton gyapon 10,000 gikan sa National Commission of Senior Citizen. Wala na yalabot ang sa local. Kung mag-90 ka sa city, mabaton ka 20,000. Still, makabaton siya kay 90 milestone gyapon 10,000 gikan sa NCSE. Ayun. Kung tiga-tiki o Iloilo ka, makabaton ka 50,000 kung 100 years old ka. Sa NCSE, makabaton ka duga nga 100,000 pesos. Pero may iban kita nga banwa, Sir JP gusto ko lang i-comment man, dinatupungan nila ang 100,000 sa 100 years old. Like Pasig City, like in Malay, they give 90,000 to their 90 years old. Kaya siling nila, sa tunga-tunga sila, para kay hindi naman sure nga makalabot gita na 100. So sa 90, they give 90. Wow. And then sa 100, they give 30. Ang province of Iloilo, when I was with them, and until now they're doing it, we were giving to 85 years old, we're giving 5,000. Dugang sa NCSC, 10,000. To 95 years old sa province of Iloilo, they're giving 5,000. Sa NCSC, you receive 10,000. Kung sa province of Iloilo, you're given 20,000 sa 100 years old. You're given naman sa NCSC 100,000. Pero you will also be given by your banwa another amount. So, nami man siya nga regalo. So we're looking forward to that na maubos. April 15 kami July 15 to 17, we were in Capiz. I was able to join. I was able to personally give to 17 centenarians out of 19. Kaya ang duwang, ano na siya sa proximity sa ngakon bilang nga alagyan. So, do medyo extremes na siya. So, my staff did it. Pero ako personally, I met 17 100 years old senior citizens. And it's such an honor and a privilege. Sir JP, goosebumps did yung experience. Can you ask them of their secrets to longevity, their sacrifices, tears and laughter gid kay may mga funny stories, pero tears gid yang of joy. Beautiful. I had it documented. Kaya doon namon magubras ang do coffee table book para sa senior or documentary for them soon. RD, Yeah. thank you. And yeah. Yes, RD. Thank you for emphasizing nga ang ining grant, regardless kung may ginahatag iyang grant ang probinsya, ang banwa o kung syudad, limpyo niyang ihatag sa NCSC. Kung may mabaton gamada nga iban, then thank you. Kung wala, ang NCSC ara gidya para sa mga senior citizen. And thank you for emphasizing this is not a conditional grant, nga may mga kondisyon
para nga uko na igabalik sang aton sini nga mga senior citizen for a certain period ang ining regalo gid niya sang gobyerno sa ila. And speaking of requirements, RD, ano bala ang mga requirements nga kinahanglan i-preparar sang aton sini nga mga beneficiaryo, particularly ang mga senior citizen, and may mga instances bala, RD, nga nagaka-encounter kita kung siliin ang aton nga senior citizen obviously tagbaton sa sining nga benepisyo, but for certain reason, particularly sa ila sining nga dokumento sa record sa PSA nga makapamatuod sa ila sining edad, may mga amo sina nga mga instances kita nga ginaatubang, Director. Yeah, so far, first with the requirements, no, we made it easier, even easier now. May bago kita ang application form, na format, and you can get it, pwede makuha ini sa inyo presidente sa tag sa kabarangay. Ang mga kabarangay natin may presidente sa senior citizens. No, and dito nyo kwaon ang application form, they will assist you. You have your OSCA sa tag sa kabanwa or syudadman. You have your federation president. You have your association president who can guide you. You have your MSWD or CSWD who can guide you. Ang requirements, fill up the application form. Next, pwede gid kung may ara ka mo, isa sa masunod. Birth certificate or national ID. Isa lang na dira. Okay na kamo. Kagang application form. Siyempre, kay seniors ka, miyembro ka sa inyong LGU, may ara ka gid OSCA ID, kaya mo nang imo nga discount ID, right? So, mo lang gid na your OSCA ID, either your national ID or your birth certificate. Then the application form, that's it. If you do not have your birth certificate or you do not have your national ID, duwa lang gid ka government issued IDs. Mamayara imo birthday. Ano ini? SSS, PhilHealth, GSIS, driver's license, PRC ID, marriage certificate, pwede, your baptismal, your visa if you have one, voter's ID. So, gipapos nato, no? And, so, na, your question, second question, is kung may mga problema bala. May mga ma-encounter kita, pero limited lang, gid nga, amo gid na, specifically, nga birthday, no? And we have already partnered with PSA and they've been very, very helpful. Actually, pwede gid sa inyo tag sa ka LGU, may harap ka mo local civil registry. For those na mga late registrants, pwede nila na ma-facilitate for you. Kung may mga correction na kilanlan, all you need, I think, is an certificate of indigency from your social welfare office. You could process it for free. Basta doon hindi magida mo na kadamo ang corrections. So, PSA has made it really easier. Also, para sa katigulangan natin, extra considerate sila, very gid. Most of our IPs, doon sila man ang gidang may gamay ang problema. Kaya, hindi sila kadumdum halos, no? So, may mga late registrations kadtuan gid sa PSA. Gakadtugid sila sa mga kabukiran. No? Kaya nakapartner na kami magindala ang serbisyo sa bukid with NCIP and PSA. Kag dito tanan, ginubrahan sila national ID, mga digital ID, ila PSA late registration, dito na tanan, gindala sa bababukid. No? So, we're doing that now and very active gid. Kaya I have spoken to Director Melinda of Region 6 of our PSA, and they made it even easier now. Ginapalapit Manila. So they have a parang mobile nga ginadala nila sa kabarangayan. So tahong nagid. So I'm very, very happy. Magaling sa mga seniors. Kasalamat gid kami nga nagdumuhan ni Mani subong sometimes dugay na amon mulat or kapasalamat din kami nga yung pakapos nyo sa amon. So kanami
kanami kay do haluson pa lang tanan, kay member man kita diri sang RDC naton dira sa Iloilo. Kag dara kita sa social nga division. No, so very active tanan ga binuligay. No, do wala na yan nagapa-indis kundi naga-collab, naga-suportahan ay gidya para sa katigulangan. And makes me happy, nga do isa lang gid ang pakadua naman sa tanan para sa seniors, no? And it's never too late, mabawi kami mga lolo and lola. Ayun. Wais ka namin matian nga ang NCSC na ang nagahatag, ang NCSC pa nagapangita sa pamaagi, pinaagi man sa suporta sa nanoytuang nga ehensya nga masiguro nga masakop, masararama kag mahatagan gid ang tanan nga mga kwalipikado nga mga senior citizen sang sining regalo halin sa aton nga gobyerno. Director, gusto taman nga magpalawig pa siguro few questions na lang aton sining ihaboy sa imo. Sa mga targets naman, ano ang lauman naton sa inyo sining opisina sa masunod nga 6 ka bulan sa nga tuig 2026? So there will be 2 more quarters of payout, and I see it as something very big. The 3rd quarter will be big because it's going to be the first payout of January to June celebrants, no, or those who have reached their milestone age from January to June of 2026. It's going to be Tingob. 2 quarters na siya. So Tingob, January to June, i-pay out natin sa 3rd quarter tanan. So I think it's going to be huge. Dako gurang number nga na bigger than 10,000. Kay, of course, naghulat-hulat ang mga katigulangan natin. Pero uyong tani nga, i-3rd quarter sila para by the time na mag-4th quarter, mag-3rd and 4th kami. So finally, we're able to, in 1 year's time, na nag-adjust nga naglagas kita, kay 1 year delayed man, ang pagkakanawag sa budget. Kag hindi lang ni again, lola, lolo, sa Region 6 ha, Bilugang Pilipinas ni Dunga na pagkakanawag sa budget, kag ano siya, delayed gid siya 1 year. So naglagas kita, and we are really praying by December, we will be on time already. So please allow us, and I always ask for gamay nga pasaylo, nga tingbo naton, sini nga 3rd quarter, ang 1st and 2nd quarter. Para sa last quarter, which is December, tingbo naton ang 3rd and 4th. Para ang 2027, on time na gid ang 1st quarter. So ang unang isa, dalag ko, gina siya mga payouts. Then this is, come October, Sir JB, please join us. Come October, we need the support of our media partners. No, without you, hindi kami kalabot sa kabukiran, kagtabok dagat sa mga balita para sa katigulangan. We will be holding for 1 week the Elderly Filipino Week celebration. We're going to have in Pasig the kickoff. We're going to have a Binalay Baao contest of a song na magiging hymn. Composer ni siya, NCSC 6. Composer, yes. So, mga seniors na ang ma-compose, kag dito na sa Pasig Hiwaton, kag basi, no? There's going to be a day na may medical mission. There's going to be another day. I don't know if you're quite aware, but si Ma'am Bing, when she was with the province of Iloilo, I was able to come up with the first ever blood donation activity nga lunsay PWDs ang nagadonar sa dugo. Mga kultura nato yung wala til, wala kamot, silang successfully makadonate dugo. So no, so subong I wanted something for seniors knowing that they cannot donate. So ginpukaw naton ng mga balatsyagon sa mga kaupuhan kag pamatanon nga sila naman ang madonar. So dugo ko para kay lola kag lolo. So it's going to be the first for senior citizens, first for Region 6, ang bali Sir Gilbert Valderrama, ni Sir Ramon Cualocsin. So look forward naman na it's going to be a day during that 1 week celebration. So this is in partnership with Philippine Red Cross, Iloilo chapter, and if I may, with RMN Iloilo. So it's the first ever for seniors. So I will be working with the academe, kaya may mga senior, may mga youth
Red Cross volunteers na kitangadahan. So nagkalain nga universidad naton nga ara sa Iloilo kag sa probinsya. Kag ang ining mga bata sila ni ma-encourage sa ilang mga unikanan or sa ilang classmates na madonar kita para kay lola ko kay lola. No? So, amo na isa. And then there's going to be an Elder Olympics for senior citizens, but this will be board games. This would be chess, damat, sungka. Ang ilang mga hampang. Sang una, ang nanay ko nga ari man diri sa Manila, nagahutik, madrong ko, no? This is live interview, Radio Pilipinas. And so, sige. And si Daddy ari man, Sir Jake. Ayun. Anyways, and there will be maybe a walkathon. Hindi kita mag-run. We will walk with seniors. And I'm looking forward also to a partnership with the provincial veterinarian. Ayun. Dr. Taboada, vet naton. Kung may mga kasapatan na mga katibilangan naton, spay, kapon naton, kay kadamo instances nga kung may disaster, ang tigulang di sila magwa, kung hindi magwa ang ilang mga inugtanan, ang pinalangga. So I'll have something for them, no? Pagid na padalman, pero Yes, these are the things that we look forward to, and I will look forward to meeting our new commissioner here in Manila, and eventually ma-join siya dira sa Sina, and there's going to be a signing of MOA for all agencies na partner namon. There's DOLE, there's PhilHealth, there's Commission on Population, NCIP, there's PSA, DILG, kay uyon ko nga see to it nga 20% discount ginahatagid. Kag ang OSCA nga nagapungko, nag-agigit sa itsakto nga proseso, kag hindi nga ginhatpik ni Mayor. Sorry kay that's the truth, no? It can be politicized. So, naluoy ko sa seniors. Above anything, seniors, yan nga akong ginawigda ng ilang welfare, kag best interest. Damo ko, may mga... Ayun. For the information sa ato sa mga kultura, no? Nautod ang aton sining interview because we only have limited time left sa aton sining pagpalagad. Ating wa naton si Director Rara Ganson nga mapabati liwat. Pakiingutan naton for the last 3 minutes ang aton sining programa tuhoy sa mga programa nga ginalauman sa aton sining mga lolo kag lola, especially for the next 6 months of 2026. So na-mention kaina ni Director Rara Ganson mga biyan ang pila ka mga plano, no, ang target kapag paragtag sang sining regalo sa gobyerno for the third quarter, covering the first and second quarter of 2026, kag sa fourth quarter naman ang third and fourth quarter sang aton sining tuig. Again, kaupo naton sa aton sining pagpangalagad si Director Rara Ganson. Ma'am Rara, pasensya gid, limitado lang aton nga Zoom. Again, ma'am, sa imo sining pagpadayon. Yes, sorry Gid, I can still say something. Yes, may 3 minutes pa kita, Director. Yeah, really good. Yeah, and of course, we're going to have a simultaneous tree planting. Hugos tanan nga probinsya, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Negros, and Iloilo. Simultaneous tree planting in one of those days, also sa week na. Kag seniors ang malid, they want to plant maybe native trees or fruit-bearing trees. Kay uyon nila, makita na sa pamatan. They're going to plant trees for the children, for the future, na. So something very meaningful, gilitanan. And of course, I'm looking forward to something for Christmas, but nothing really concrete yet. So, I think very, very bugat or very, very damo ang 2 ka quarters nga payout. So, malibot naman kita. I'm in charge of 114 sa subong lang bala nga second quarter payout, 114 ang centenarians. Wow. And I do it personally. Last year, 191 centenarians. Last year, we were number 1, Region 6, sa pinakadamo nga payout.
close 29,791 sa Biloga Region 6 ang payout overall for the year last year. Mm. They were the highest in the entire country. Oh. So hopefully this year mataas ang tana. Mm. And thank you, good Sir JP, Thank for you, this man. opportunity. I'm so happy. Thank you, man, RD, for... We are going to have a 3-day summit, Mm. and we're going to have the anniversary of NCSEs on July 25, this Sabado, i-celebrate namon 24. Tapos, on the last day, 24, for the summit, I will be visiting Intramuros, kaya ang first ever pilot, senior citizens who serve as tourist guides are here in NCR, and it's going to be in Intramuros. So I want to see it for myself. Kaya uyun ko, damdamo kita beautiful places, historical places in the province, in our different provinces, kaya nakalibot naman ko. And why not train our seniors who are very able and capable, Mm. and in partnership with DOT Region 6, train them as tourist guide. Kasi sila bala nakabalo sa historita. So, lantawan ko how they go about it here. Pero ang iban nga upod ko, kay anong kami, may 4 ka senior citizens nga maabot man Federation Officers Kagosca. Dito sila kay Mayor Vico Soto sa Pasig. Kung ano to katahom ang niya ginobra sa center nila. So, ulihin na nag-mention ang Pasig. So, dili ako kay Mayor Isko sa Manila. Ayun. So, sige. Looking- Yeah, mo lang na. So, that's why I'm here for the summit. Nga i-echo ko man when I get back. Kag ining anniversary celebration dito. Ayun, looking forward gid sa pagkatumanan sa sining nga mga brilliant ideas kag mga targets nga gintalana sa inyo sining ahensya for the next 6 months of the year 2026, especially sa kadalagan sang sining Elderly Week celebration kag subong man sa pag-sync na no sang pagtagtag sang mga o kung tagtaganay sang mga nanuhay-tuhay nga regalo para sa aton sining nga mga senior citizen. Director Lara Ganson, lastly na lang ma'am ang imo sining mensahe sa tanan nga mga senior citizens kag sa imbitasyon sa mga senior citizens, mga lolo kag lola naton nga magbisita sa inyo sini Puloy-an diri sa syudad sang Iloilo. Yes, no, sa tanan naton nga pinalangga nga senior citizens, nagapamati subong nga aga kay Sir JP. Madamo gyud nga salamat no sa tanan ninyo nga pagpalangga kag pagaruga sa amon, tanan ninyo nga sakripisyo no. Pabayan nyo kami nga ibalik namon ini no. Paagi sa National Commission of Senior Citizens. You're all free, you're all welcome to visit the office of NCSE. Yara kami subong sa gihapon sa GT Hotel, Tabuk-Suba, Haro, sa likod sa GT Hotel, sa kilid sa PhilPost Office. Pero soon, kay you are the best person nga makabatid sini. Soon, magasaylo kami maybe sa August na sa Hanay Opisina sa Radyo Pilipinas. Dira sa Tantekwan. Tubang sang daan ng Freedom Grandstand, tubang sang Converse Park sa Traders na building no sa babaw sina second floor. Kundiin gid ang opisina ni Radio Pilipinas ang una sa babaw Jollibee. So diyan na kami sa city proper sa tubang sang daan nga Freedom Grandstand nga subong sa Converse Park. Dira kami mahalin sa Agosto. So dira kita makitanay. Pero sa subong welcome ka mo sa gihapon sa likod sa GT Hotel Tabuk-Suba na Haro. Okay? So thank you gid Sir JP. Buligan nyo kami ha. Kag salamat gid sa tanan nga bulig sa aton media partners. Kung wala ka muna mabudlayan gid kami. So we're very grateful to you and to the other media outlets. Salamat gid. Yes, God bless everyone. thank you so much man Director kag thank you and shout out man kay former Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga nagapod sa imo dira sa aton sining pagpangalagad.
Uy, Daddy. Mayong aga gid sa inyo tanan na Pamilya Ganson. Kag maraming salamat Director Lara Ganson for joining us today for your works and words para sa bayan, para sa mga lolo kag lola. Madamo nga salamat kag padayon. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:59. Wala kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Gusto kong taman nga magpalawig pa kapaghatag sa mga dugang nga impormasyon sa to say. Limitado lang ang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Martes, Hulyo 21, 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones Sotero sa studio, Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng ginalaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo